Ngayon ay tutuloy natin ang ating pag-aaral in Hebrews chapter 2 verse 5 to 9. At hinati natin ito sa dalawa, so next week ang verse 9. Ang buong chapter 2 ay dinivide natin sa 5 lessons. So ang ating subject ngayon, ang ating pag-aaralan is From Dominion Lost to Glory Restored. The question is, how do we explain the gap between God's design for human dominion and our present reality where not everything is subjected? So una, natitignan natin dyan is dominion designed. Ang dominion ng tao ay bahagi ng original na design ng Diyos. Ang authority ng tao ay hindi isang aksidente. Hindi rin ito self-appointed. Ito ay God-given and God-designed. Dahil sa simula't simula pa, ipinagpauna na ng Diyos na ang tao ay ginawa niya para mamahala. So dito sa verses 5 to 7, tignan natin kung ano ang itinuturo nito sa atin. First is, the future world is not subjected to angels. Ganito ang kanyang sinabi in verse 5. Ngayon, tungkol sa mundong darating, maliwanag diyan na mayroong mundong darating. Hindi niya tinutukoy ang mundong ito. Ang kanyang tinutukoy ang darating na gagawin ng Diyos. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus ay meron tayong tinatawag na millennial reign of Christ. Mayroong 1,000 years na pamumuno o pamamahala ng ating Panginoong Hesus. Sa 1,000 taon na pamumuno ng ating Panginoong Hesus, doon mararanasan ng mundo ang perfect peace at ang kaayusan sa buong mundo. And after 1,000 years, ay magkakaroon ng matinding pagbabago. At yun ang sinabi mismo ng sulat ni Peter at sa Revelation, na tutupukin ang langit at ang lupa at gagawa ang Diyos ng new heaven and new earth. So ang first 1,000 years, ang millennial reign ng ating Panginoong Jesus, ay hindi pa yon ang final. Mayroong darating after 1,000 years na kung saan makakasama natin ang Diyos habang buhay. At ang sabi ng Bible, makakasama na natin, makakapiling na ng tao ang Diyos for eternity. So yun ang hinihintay natin. Kung titignan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, ngayon tungkol sa mundong darating na sinasabi namin, hindi ito ipinamamahala or ipinamahala ng Diyos sa mga anghel. So doon sa word na ginamit ng salita ng Panginoon, na sa mundong darating, hindi pa ito ang final version. Ngayon, ito yung pangalawang realidad dyan. Hindi ipinamahala sa mga anghel ang darating or ang bagong mundo. Bakit ito ang sinabi mismo ng author na hindi ito ipinamahala ng Diyos sa mga anghel? Usapan rito ang administrative authority. Bakit kailangan ba or bakit kailangan banggitin ang anghel rito? Ulitin ko, doon sa ating unang pinag-aralan, sa aking introduction sa Book of Hebrews, ang sinulatan mismo ng author ay hindi lahat ng mga Kristiyano, kundi ang mga Jewish Christian ang kanyang sinulatan dito. So ano ba ang nasa kaisipan ng mga Hudyo patungkol sa anghel? Para sa kanila, napakataas ng anghel. Kaya nga sa unang presentation ng author ng Book of Hebrews, dahil ang paniniwala nila na si Jesus ay great pero greater ang mga angels. Pero ang sabi mismo ng author, hindi. Dakila nga ang mga anghel, pero mas dakila si Jesus. Kaya kanyang itinuro roon ng ating Panginoong Jesus ang sustainer, ang redeemer, ang creator. Ngayon, pagdating dito sa chapter 2, verse 5, sa mundong darating, sinabi mismo ng salita ng Panginoon na hindi ang mga anghel ang mamamahala. Though ang mga angels sa Jewish mindset
Sila ay mga messengers ng Panginoon. Laging nasa presensya ng Diyos. At sila ang ginamit ng Panginoon sa Old Testament para isend ang ilang mga messages ng ating Panginoon. Pero ang maliwanag na punto dyan, hindi ang mga anghel ang mamamahala sa darating na mundo. Yun ang kanyang punto. So nag-set siya mismo ng hierarchy. Kahit gaano kataas ang mga angels, may mas mataas na plano ang Diyos at sa atin na kanyang mga nilalang. Na mga tao. Dahil ang word na ginamit dyan, hindi ipinamahala ng Diyos. So ang pamamahala, ang source niyan, ang Diyos mismo ang nagbibigay niyan. So ang authority ay hindi isang aksidente, ang Diyos mismo ang siyang source nito, ang Diyos ang siyang nagbibigay nito. Pangalawa, God's original design for humanity. Kung babalikan natin ang Book of Genesis, napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Ang pamahalaan ang buong mundo. So ang pangunahing punto rito ay ang tao nilikha ng Diyos na mayroong dignity, mayroong honor, at mayroong delegated authority na mula sa Diyos. So yan ang plano ng Panginoon sa atin. Verse 6 and 7. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan, O Diyos, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Sa maikling panahon, ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Ngunit pinarangalan niyo siya bilang hari. So tignan natin dito una sa verse 6. Actually, kinote lamang ito ng author in Psalm chapter 8. Na sa Psalm chapter 8, ipinakita roon ang design ng Panginoon para sa tao. Ang original design ng Diyos sa tao. Ngayon, balikan natin dito sa chapter 2 ng Hebrews, chapter 6, verse 7, una sa lahat na tinutukoy na tao diyan ay si Jesus Christ. Siya ang representative ng humankind. Siya ang ating representative. Siya ang tinutukoy ng Bible na second Adam ngayon. In Romans chapter 5, binanggit roon ang second Adam. Merong first Adam, merong second Adam. And in 1 Corinthians chapter 15, verse 45, mayroong tinukoy na last Adam. So anong pagkakaiba ng second Adam sa last Adam? Doon sa Romans chapter 5, mayroong first Adam, mayroong second Adam. Ang first Adam na tinutukoy ay doon sa Genesis, na ang ating unang representative ay walang iba kundi si Adan. Nung ginawa ng Diyos si Adan, walang kasalanan. Ngayon, bilang representative natin, nag-fail si Adam. At ang sabi ng Bible, dahil sa ugnayan natin kay Adan, tayo ay naging makasalanan. Kaya lahat ng tao ay naging makasalanan. Yun ang sinabi ng kanyang salita, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. By nature, tayo ay sinner, and by choice, nagkakasala tayo. Yun ang realidad doon. Pero mayroong tinatawag na second Adam. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating pangalawang representative. Yung unang representative natin ay nag-fail at dahil sa ugnayan natin sa Kanya, tayo'y naging makasalanan. Sa second representative, according sa Romans chapter 5, ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nagkasala. Tinukso siya sa lahat ng pagkakataon pero hindi nag-fail ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Bible, dahil sa ugnayan natin kay Kristo, ibig sabihin lahat ng mga nanampalataya kay Kristo ay idiniklara na matuwid at meron siyang eternal life. Hindi na siya dadaan sa condemnation. Mayroon na siyang buhay na walang hanggan.
Ngayon, pagdating mismo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 45, tinawag si Jesus na last Adam. So anong pagkakaiba ng second Adam sa last Adam? Pag sinabing second Adam, representative si Jesus Christ ng humankind. Ngayon, kapag usapan naman na last Adam, usapan dyan ang finality. Ibig sabihin, wala nang susunod na Kristo. So sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, maliwanag diyan na wala nang darating pa na susunod na Kristo. Lahat ng mga magke-claim na Christ ay mga impostor. Kaya maliwanag diyan na lahat ng mga nagsabing sila ang Kristo, sila ang appointed Son of God, yon ay peke. Dahil sinabi na ng ating Panginoong Hesus in Matthew chapter 24 na maraming mga magpapanggap at magsasabing sila ang Kristo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong maniwala sa kanila. Kinuha ni Kristo ang ating pwesto. I mean, ang pino-point out diyan, siya'y nagkatawang tao at kung ano ang kalagayan ng tao, naging ganun din ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa Synoptic Gospel, pag sinabi natin Synoptic Gospel, ang Matthew, Mark, and Luke, sinabi roon, nila Matthew, nila Mark, at ni Luke, na si Jesus ay nagutom. Si Jesus ay nauhaw. Si Jesus ay napagod. Si Jesus ay natulog. Si Jesus ay namatay. Dahil siya ang second Adam, 100% na tao siya. Pero hindi nangangahulugan na nawala ang pagka-Diyos ni Jesus. 100% na Diyos si Jesus at 100% na tao si Jesus. Ulitin ko, 100% na Diyos si Jesus at 100% na tao si Jesus. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ito yung tinatawag nating hypostatic union. Pag sinabi nating hypostatic union, hindi nawala ang pagiging Diyos ni Jesus at hindi rin nabawasan ang pagka-Diyos ni Jesus. Still 100%. Hindi yung nung siya'y nagkatawang tao, naging 50% ang kanyang pagka-Diyos. No, hindi nababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Still, siya pa rin ay omnipotent, omniscient, omnipresent, immutable, self-existence. So, ibig sabihin, 100% na Diyos ang ating Panginoong Hesus at 100% na tao siya. So, huwag niyong kalilimutan yan. So, dito mismo sa verse 6, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan, O Diyos, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Verse 7, sa maikling panahon, ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. So, maaaring sasabihin nyo, di ba sabi nyo po, mas mataas pa rin ang Panginoong Hesus kaysa sa mga anghel? Bakit pagdating sa verse 7, bakit ginawa siyang mas mababa? As representative ng humankind, pinapakita diyan ang kanyang pagiging tao, hindi usapan sa nature and power ng ating Panginoong Hesus. Nakuha niyo yung point? Ulitin ko, hindi usapang nature and power. Dahil sa nature ng ating Panginoong Hesus, omnipotent, omniscient, omnipresent, immutable, self-existent ang ating Panginoong Hesus. So, maliwanag yon. So, usapan dyan, yung sa kanyang pagiging tao ng ating Panginoong Hesus ay naghirap, siya'y namatay. Yun ang pinupunto mismo ng verse 7. Hindi lamang yon. Ito ang nakaka-amaze dyan. Nung ginamit ng salita ng Panginoon, sino ang tao para alalahanin mo? Hindi lang basta iniisip ng Diyos, kundi ipinapakita diyan ang pag-aaruga ng Diyos sa tao. Ipinapakita diyan ang halaga ng tao, na napakahalaga ng tao sa Diyos. Ito yung expression ng love ng Diyos na dahil mahal na mahal niya ang tao at napakahalaga ng tao sa kanya, ang kanyang anak ay kanyang ibinigay upang tayo ay mapabilang sa mga anak ng Diyos kapag tayo ay nanampalataya or kung tayo nanampalataya kay
Hesus Kristo. Kaya napakahalaga ng pananampalataya natin kay Hesus Kristo. Ngayon, kailangan natin ito maintindihan kasi maraming mga naniniwala na nung namatay si Hesus Kristo sa krus at siya'y muling nabuhay, automatic na ang lahat ng mga tao ligtas na. Hindi po. Hindi yun ang tinuturo ng Bible. Hindi automatic ang kaligtasan natin nung si Kristo ay napako sa krus. Ang sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang usapan diyan, sino mang sumampalataya. So ang mananampalataya lang kay Jesus, yun lamang ang maliligtas. Hindi yung automatic na ligtas ka na nung naipako si Kristo sa krus. Ang sino mang manampalataya, ibig sabihin ay ganito, ang sino mang tao na inilagay niya ang kanyang pagtitiwala kay Jesus at sa finished work ni Jesus, siya lamang ang mayroong buhay na walang hanggan. Anyway, bago niya sinabing buhay na walang hanggan, ang sabi roon, hindi na siya mapapahamak. Ibig sabihin, hindi na siya dadaan sa judicial judgment. Bakit? Dahil si Kristo ang nagbayad ng penalty ng ating mga kasalanan. So, wala na ang judicial judgment or hindi na dadaan ang mga nanampalataya kay Kristo sa judicial judgment at ngayon, ang binigay ng Diyos sa kanila ay buhay na walang hanggan. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ngayon, tignan natin doon sa verse 7. Sinabi roon, ngunit pinarangalan niyo siya bilang hari. Ito'y nagpapakita, ang verse na ito ay nagpapakita ng plano ng Diyos sa tao na kung saan ibinalik or ipinakita ang original plan ng Diyos sa humanity. Ang tao ay nilikha para sa dignity, sa honor, stewardship of creation, and royal responsibility. Kaya yun ang sinasabi ng kanyang salita. So sa verse 6 to 7, maliwanag dyan, ang tao ay mahalaga sa Diyos. Pangalawa, meron tayong representative, ang ating Panginoong Hesus, at hindi lang yon, mayroong napakagandang plano ang Diyos sa atin. Pangatlo, dominion over creation was intended. Verse 8a, at ipinasakop nyo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ang sinasabi ng kasulatan na ipinasakop ang lahat ng bagay sa tao ay nangangahulugang darating ang araw na walang anumang bagay na hindi maipapasakop sa tao. So ang Diyos ang nagtakda ng kapangyarihan dahil ang sinabi niya, ipinasakop. So ipinakita diyan na ang pamamahala ay hindi galing sa tao, kundi galing mismo sa authority ng ating Panginoon. Ngayon, yung kasunod diyan, ang lahat ng bagay. Ito ay yung tumutukoy sa original na layunin ng Panginoon, yung darating na mundo. Kasi itong mundong ito, tutupukin. So gagawa ang Diyos ng bagong mundo. At yun ang tinutukoy ng salita ng Panginoon na ipapamahala ng Diyos sa atin na mga tinubos. So, ang ganda ng plano ng Lord sa atin. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, napakaganda ng plano ni Lord. Second, dominion disrupted. Pagdating sa verse 8b, makikita na natin na ang original na design ng Diyos sa tao na dominion na apektuhan dahil sa kasalanan. Pero hindi nangangahulugan na hindi babalik. Bakit? Verse 8b, pero ngayon, hindi pa natin nakikita na sakop ng tao ang lahat ng bagay. Una, the reality of the fallen present. Ginamit niya roon, ngunit ngayon. Or pero ngayon. Sa English, ginamit niya roon, at present. Ang salitang ito ay pagpapakita ng kalalagayan natin sa panahon na ito mula nung bumagsak si Adam and Eve. Mula nung sila ay pinalabas sa Garden of Eden hanggang ngayon, ano ang kalalagayan ng tao? Nung bumagsak ang tao,
nung ginamit yung salitang at present, una na makikita natin dyan is the moral confusion. Ganito ang mundo ngayon, na ang tama, tinitignan nila na mali, at ang mali, tinitignan nilang tama. Kaya kapag sinasabi mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, maraming mga tao magagalit. At yun ang sinasabi mismo ng kanyang salita in the Old Testament. Sinasabi nilang matamis ang maasim, at sinasabi nilang maasim ang matamis. Ganon kabaluktot ang isipan ng tao. Kaya every time na tinuturo natin ang salita ng Panginoon at marinig yan ng maraming mga tao, mayroon at mayroon na magre-reject doon at sasabihin nilang mali yan. Kasi nga, sa moral confusion. Sinasabi nila na tama ang mali at ang mali ay tama. Ganyan ang mundo na apektuhan ng kasalanan. Hindi lamang yon. Nung sinabi niya ang salitang at present, ipinapakita niya rito ang human suffering. Mula nung nahulog or nung nagkasala ang tao hanggang ngayon, ang tao ay naghihirap. Mananampalataya at hindi mananampalataya nakakaranas ng sakit. Mananampalataya at hindi mananampalataya, nararanasan ang injustice. Mananampalataya at hindi mananampalataya, nararanasan ang emotional pain. Kung babasahin natin, maging sa Old Testament, ang mga propeta ng Panginoon, dumaan din sila sa depression. Kasi nga, nandito tayo sa fallen world. Kaya nung sinabi mismo ng author ang salitang at present, ipinapakita niya ang realidad ng buhay ng tao ngayon. Mayroong relational struggles. Nagkakaroon ng mga problema sa relationship, sa asawa, sa anak, sa kamag-anak, sa katrabaho, sa kaklase. Nandyan na yan. Hindi natin kayang kontrolin ang mga ito. Hindi lamang yon. Nung sinabi mismo ng salita ng Panginoon, ang salitang at present, limited control over nature. Sa kabila na advance ang ating technology and science, hindi pa rin natin kayang kontrolin ang lahat ng natural forces. Nararanasan natin ang mga lindol, ang mga disasters na ito, ang mga bagyo. Part yan ng fallen world. Hindi lamang yon. Nung sinabi mismo ang salitang at present, ipinapakita dyan ang failure of human systems. Ano ito? Tingnan ninyo, ginawa mismo ng lahat ng tao para maging maayos ang lahat. Ang political, meron tayong gobyerno. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi na solusyonan ang pangangailangan ng tao. Actually nga, napakagulo. Grabe ang korupsyon. Ang ekonomiya, pabago-bago. Tumataas ang halaga ng mga bilihin, pero ang pera natin bumababa ang halaga. Isipin ninyo, ang lahat ng ito ay nararanasan natin. Kahit merong progreso sa governance, sa science, pero nananatili pa rin ang corruption, ang injustice, at ang instability sa ating mundo. At ang pinakamatindi dyan ay ang death. Nung sinabi ng salita ng Panginoon ng salitang at present, hanggat hindi pa pumaparito ang ating Panginoong Hesus, mararanasan ng tao ang kamatayan. Sa ayaw sa gusto natin, hindi natin matatakasan ang kamatayan. Actually, nung nagkasala ang tao, ito ang isa sa mga dahilan. Isa sa mga naging resulta ay ang kamatayan. Hindi lang spiritual, kundi ang physical. Nagkaroon ng physical death. Ito ang pinakamatibay na batayan or patunay ng fallen condition ng humanity. Ikaw at ako ay mamamatay. At sinabi ng kanyang salita na nakatakda na ang araw ng ating kamatayan. Kaya kapag nagsasalamin tayo, tinitingnan natin, ang laki ng pagbabago. Nababago ang itsura natin, ang skin natin, nababago, kumukulubot habang nagtatagal. Dahil ang sabi ng Bible, sa alabok ka galing, sa alabok ka babalik. Yun ang realidad ng buhay.
Mananampalataya at hindi mananampalataya, mararanasan ang kamatayan. But the question is, saan ko igugugol ang mga huling araw ng aking buhay? Itong mga bagay na ito, nung sinabi mismo ng author, ang salitang at present, mararanasan natin ang mga ito at hindi natin maiiwasan. Ito ang katotohanan. Pangalawa, the limitation of human dominion. Ginamit niya ang salitang we do not yet see. Ang phrase na we do not yet see ay nagpapakita ng pagparito ng ating Panginoong Hesus patungkol sa second coming. Ibig sabihin, meron tayong inaasahan. At ano ang inaasahan natin? Yung sinabi ng verse 5, mayroong mundong darating na kung saan ipinagkatiwala ng ating Panginoon ang mundong darating na ito sa atin. Ngayon, kailangan natin maintindihan yan. Nung sinabi niya yung salitang we do not yet see, yan ay pag-asa na mula sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na talunan na tayo kasi una nga, ginamit yung salitang at present, parang lumalabas na talunan tayo at talunan ang Diyos at parang bigo ang kanyang plano. Hindi bigo ang Panginoon. Hindi nabibigo ang kanyang plano, mangyayari at mangyayari ang kanyang plano. Bago magkasala ang tao, nandun na mismo ang plano ng Diyos dahil walang plan A, walang plan B sa Panginoon. Tandaan ninyo, omniscient ang Diyos. Bago mangyari pa lamang isang bagay, alam na ng Diyos ang lahat. Alam niya nasa isip ng tao. Alam niya magkakasala ang tao. Kaya nga, may plano ang Panginoon. At ang kanyang plano, hindi plan A, hindi plan B, hindi plan C, isa lang ang plano ng Panginoon. Ngayon, balik tayo rito sa sinabing, we do not yet see. Hindi yan defeatism, kundi realism. Kasi baka makita natin parang isang pagkatalo ang kanyang statement. No. Ang kanyang statement, ito yung katotohanan. Ano ang katotohanan? Merong mundong darating, dahil darating si Kristo, una sa lahat, mamamahala si Kristo, then pagkatapos ng pamamahala ni Kristo ng 1,000 years, gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Na makakasama na natin siya at ang Father for eternity. So yun ang plano ng ating Panginoon. Pangatlo, the hope of future restoration in Christ. Ginamit niya ang salitang not yet. Ang not yet ay redemptive hope. Hindi ito false hope. Ito'y nakaangkla sa finished work ng ating Panginoong Hesus at sa promise ng ating Panginoon sa kanyang muling pagparito. Ngayon, tignan ninyo. Nung dumating si Kristo sa kanyang first advent, ibinigay niya ang kanyang buhay, binayaran niya ang penalty ng sin para ang tao ay magkaroon ng relationship sa Diyos. So, nagkaroon ng restoration. Nagkaroon mismo ng relasyon ang tao sa Panginoon nung siya ay nanampalataya kay Jesucristo. At hindi lang yon, nagkaroon tayo ng bagong identity. At dahil meron tayong bagong identity, ang lahat ng mga Kristiyano ay image bearer ng ating Panginoon. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay mabuti, then dapat makita rin ang kabutihan sa atin ng mga mananampalataya. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad, so tayo ring mga mananampalataya, nagiging mapagpatawad na rin tayo. Dahil ang Diyos ay kind, then kind din dapat tayo sa ating kapwa. Dahil ang Diyos ay holy, then lumakad din tayo ng mayroong kabanalan dahil na-set apart tayo para sa ating Panginoon. So, ano ang application ng dalawang punto na ito na ating pinag-aralan? Ano dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? First, rest in God's sovereign purpose. Balik ulit tayo doon sa sinabing at present. Alam niyo yung salitang at present, ramdam mo ang bigat ng word na yon. At present. Ano ba ang kalalagayan natin? Tandaan ninyo sa buhay na ito, maraming mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga pagsubok, ang mga problema, ang mga struggles. Hindi natin kayang kontrolin ang mga ito. Ang future natin, hindi natin kayang kontrolin.
Marami tayong mga inaalala sa buhay na ito. Pero alam ninyo, kaysa mag-worry tayo, kaysa mag-overthink tayo, mag-rest tayo sa Panginoon. Anong sinabi ng kanyang salita? Be still and know that I am God. Kapag dumating sa atin ang anxiety, nakafocus na lang tayo sa ating mga problems, nakafocus na lang tayo sa mga struggles natin, so na-amplify ang mga struggles na ito, ang resulta ay anxiety. Pero nung sinabi ng kanyang salita, 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yun ang sinabi ng kanyang salita. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ating anxiety. Lahat ng mga alalahanin natin, anuman ang mga inaalala natin. Ang sabi ng Bible, ibigay mo lahat sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko, kung kayo ay humaharap sa mga mahigpit na pagsubok, hindi ko sinasabi na maging in denial tayo sa sitwasyon natin. Ang sinasabi ko ay, ibigay natin sa Panginoon ang ating mga anxiety. Hindi ko sinasabing takasan natin ang mga pagsubok. Haharapin natin ang mga pagsubok, pero wala na yung anxiety. Bakit? Dahil ang tinitingnan natin ang magagawa ng Diyos. Na inilagay natin ang ating buong tiwala sa Kanya. Dahil alam natin na tapat ang Diyos. Babalik ulit tayo sa chapter 1. Sino ang sustainer ng lahat? Ang ating Panginoong Hesus. Siya ang may control ng lahat ng bagay. So, kahit ang mga nangyayari sa atin, yung mga pagsubok, hindi natin kayang kontrolin, pero ang may control ng lahat ng bagay, walang iba kundi si Kristo. Kaya wala tayong dapat ikabahala. Kaya nga sabi ng Bible, cast all your anxiety sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na nag-aaruga sa atin. Kaya mga kapatid ko, ang unang gagawin natin dyan, kapag tayo dumaraan sa mga mahihigpit na pagsubok na ito, sa mga struggles natin, alam nyo, ang unang gagawin natin, ang tayo lumapit sa Panginoon, ang tayo lumuhod sa Kanya, ang tayo tumawag sa Kanya. Kung nabasa nyo ang story mismo ni Hezekiah, nung sila ay sasakupin ni Sennacherib, ang Assyrian Empire, very powerful ang empire na yan. Nung panahon na yun, maraming mga bansa ang bumagsak. At marami ring mga probinsya ng Juda ang bumagsak na. Ngayon, ang Jerusalem ang isa sa mga natitirang syudad ng Juda. Iilan na lamang ang kanilang mga kabayo. Wala silang sapat na mga sundalo para kalabanin ang 100,000 na mga sundalo ni Sennacherib. Kaya nga sila'y tinakot ng kaaway. Nakaramdam talaga ng pagkatakot mismo si Hezekiah. At sumulat mismo ang kaaway. At tatanggap mismo ito ni Hezekiah. Anong kanyang ginawa? Pumasok siya sa templo, dala-dala niya ang sulat. At sinabi niya, Lord, ito ang sinabi ng kaaway. Inilapit niya lahat sa Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Nag-send si Lord ng angel at pinatay ang 100,000 na sundalo. Ang pakikipaglaban ay sa Panginoon. Si Lord ang nanguna. Ano ang pinupunto ko roon? Ganito. Kaysa mag-worry tayo lumapit at lumuhod sa Panginoon. Ang paglapit natin sa Panginoon at pagtawag natin sa Kanya ay pagpapakita na tayo ay nakadepende sa Kanya. Napag-amin na sinasabi natin, Lord, hindi ko kaya without you. Hindi tayo in denial sa situation natin. Inaamin natin na nakakaramdam tayo ng pagkatakot. Inaamin natin na nakakaramdam tayo ng pagkaduwag. Pero sinasabi natin, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, alam kong meron kang magagawa. Yes, mayroong magagawa ang Diyos. Dahil tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pangalawa na dapat natin gawin, live as faithful stewards.
Ang sabi mismo ni Peter, binili tayo ng Panginoon sa napakalaking halaga. Hindi sa pamagitan ng ginto, hindi sa pamagitan ng pilak, kundi sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin niyan, mayroon na nagmamay-ari sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya yun ang sinabi mismo ni Apostle Paul, na hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoon na. At yun din ang sinasabi ng Romans chapter 12, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na handog sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Ang katawan na ito ay templo mismo ng Banal na Espiritu. So, hindi na ito para sa kasalanan, hindi na dapat ako alipin ng kasalanan, hindi na ako maging sunod-sunuran ng kasalanan, kundi ipapagamit ko na ang aking buhay sa Panginoon. Dahil sa Kanya ang buhay na ito. Mga kapatid ko, ipinagkatiwala ng Diyos ang katawang yan. Alagaan natin ang katawan natin at ipagamit natin ang ating katawan sa Panginoon. Ibig sabihin, ipapagamit ko ang katawan na ito sa paglilingkod ko sa Panginoon. Maraming pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Ang ating mga asawa, ipinagkatiwala ng Diyos. So, aalagaan natin ang ating mga asawa. Poprotektahan natin ang ating mga asawa. Pinagkatiwala ng Diyos ang ating mga anak. Anyway, mostly, ang kaisipan lang natin kapag sinabing pag-aalaga ng mga anak at ipinagkatiwala sa atin ito, more on nakafocus lang tayo sa ating pagpapaaral sa mga anak, pagpapakain sa kanila. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, i-train ninyo ang inyong mga anak habang sila ay bata pa. Anong ibig sabihin nun? Ang context roon na i-train ninyo ang inyong mga anak, turuan sila ng salita ng Diyos. So, responsibilidad natin ang ating mga anak na ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Ang lakad na dapat nilang lakaran. Hindi yung basta sabihin lang natin, anak, maging mabuti kang anak. Hindi hanggang sa pagiging mabuting anak, kundi maging godly ang ating mga anak. Ang goal natin, hindi lang basta't makapagtapos ang ating mga anak sa pag-aaral. Ang goal natin, ang ating mga anak ay mag-grow sa godliness. Pero una sa lahat, ang sila ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sino ang may responsibilidad? Ang mga magulang. Hindi lang basta sabihin natin, anak, mag-aral ka na mabuti, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, i-train ninyo ang inyong mga anak. I-equip natin sila sa pamagitan ng ng salita ng Diyos. So, paano nyo turuan ang inyong mga anak? Meron bang mga Bible ang inyong mga anak? Or mas naunang binilhan nyo ng cellphone ang inyong mga anak kaysa Bible? Ang ating mga resources, ibinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Lagi at lagi kong sinasabi sa inyo ang principle na ito. Ang principle of ownership and the principle of stewardship. Ang may-ari, ang Diyos, tayo ang katiwala. Lahat ng nasa sayo, hindi sayo talaga yan. Kay Lord yan. Ipinagkatiwala ni Lord sa iyo ang mga iyan. At darating ang araw, ipagsusulit natin ang lahat ng iyan. So ipagsusulit natin ang lahat. Lahat ng mga ginawa natin, mabuti, masama, lihim o hayag man ito, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Kaya ang tanong, mabuti ba tayong katiwala? Madalas ang principle natin, ang katawan ko, ako may rule nito. Buhay ko, ako may rule nito. Yan ang principle ng mundo. Pero sino nga ba ang nagro-rule sa buhay mo? Kung ikaw na nanampalataya kay Kristo, then si Kristo ang nagro-rule sa buhay mo, hindi na ikaw. Hindi na rin ang sarili mong rules, kundi kung ano ang principle ng kingdom, then yon ang lalakaran natin. Kaya mga kapatid, dapat maging good steward tayo. Amen po ba? And last, hope in future restoration. Sa verse 5 sinabi, sa mundong darating. Verse 6, at present. Ngayon, nung ginamit yung salitang at present, ipinakita niya ang mga mangyayari at nangyayari sa mundo at sa tao. Ang inaasahan natin habang nagtatagal, sana papaayos ng papaayos. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga huling araw,
Mayroong mga wars and rumors of wars. So habang nagtatagal, asahan na natin na papasama ng papasama ang mundo. Asahan na natin na magaganap ang mga malalakas na lindol. Hindi magagawa ng prayer natin yan dahil sinabi na ng Panginoon, darating ang mga yan. Ang mga giyera, mangyayari talaga yan. Ngayon, nangyayari ngayon yan. Ang US, ang Iran, ang Israel, nakasama na sa Qatar, sa UAE. Hindi natin maadlangan dahil una sa lahat, pinagpauna na ng Panginoon. Alam nyo, ang point ng Panginoong Hesus, bakit niya sinabi itong mga ito? Na ang attachment natin ay hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito at hindi sa mundong ito. Kaya ngayon ang sinasabi ng kanyang salita in Colossians, na ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na panlangit. Kung pansinin ninyo, ang mga patriarka, sina Abraham, Isaac, at Jacob, sa kabila ng kanilang yaman at karangyaan, hindi sila nagpatayo ng bahay na bato. Bakit? Hindi ko itinuturo na bawal magpatayo ng bahay na bato, ha? Ang sinasabi ko lang, itong tatlong patriarka, sina Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit tent? Dahil ang sabi ng Bible, na sila'y namuhay at tinitingnan nila na sila'y naglalakbay lamang sa mundong ito at hindi ito ang kanilang permanente na tirahan. Pero bakit maraming mga Kristiyano na kapag mayroong mga ari-arian at namumuhay siya na parang permanente ang kanyang buhay sa mundong ito? Huwag niyong kalilimutan na tayo ay naglalakbay lamang sa mundong ito. So ang tent ay pagpapakita ng temporary. At ang house ay pagpapakita ng eternity. At yan ang mababasa natin in 2 Corinthians chapter 5. Na habang nakatira pa tayo sa tent na ito, hinihintay natin ang ating house. Ano ang kanyang immediate context and interpretation? Una, ang kanyang tinutukoy, yung tent ay ang katawang nabubulok at ang house ay ang katawang hindi nabubulok. And by principle, ipinapakita nito ang temporary at ang eternity. Sa buhay na ito, temporary ito. Pero mayroong sinabi ang salita ng Panginoon, mayroong darating na bagong mundo. So, ibig sabihin ay ganito. Ang aking buhay or mamumuhay ako, hindi nakafocus sa mga bagay sa sanlibutan ito, kundi tinitingnan ko ang kabilang buhay. Anong ibig kong sabihin? Magiging tamad ba tayo? Hindi na tayo magtatrabaho? Hindi. Kaya nga meron point number 2. Maging good steward tayo. Huwag niyong kalilimutan, connected lahat yan. Hindi pwede magkakahiwalay ang tatlong yan. Pagaman temporary, itong buhay na ito, yung mga pinagkatiwala ng Diyos, kung gagamitin ko ito sa tama, meron itong eternal impact. Meron itong eternal consequence. What I mean is, merong reward ang Panginoon kung ako ay magiging mabuting katiwala. Kaya ganito mga kapatid ko, pagaman tayo nabubuhay sa mundong ito, huwag nating kalilimutan ang hinaharap. Darating ang araw, makakasama natin ang ating Panginoon. At hindi lamang yon. Dahil nung ginamit mismo ng salita ng Diyos, ang salitang at present, pagkatapos sumunod roon, meron tayong inaasahan na darating. Ang point rito ay ganito, totoo na mangyayari ang mga sufferings, meron tayong mga limitations, dahil part yan ng buhay dito sa fallen world. Pero mga kapatid ko, darating ang araw, perfect ang lahat. Perfect ang lahat. But at present, makakaranas tayo ng mga hindi magaganda sa buhay na ito. So impossible ang perfect life sa mundong ito. Pero sa darating, sa future restoration, yon ang tinatawag na perfect life. Para lamang yon sa mga
nanampalataya kay Hesus Kristo. Kaya yung salitang rest in peace ay para lang yon sa mga totoong mananampalataya. Dahil ang taong namatay na hindi nanampalataya kay Kristo, kahit sabihin ninyo, rest in peace, ang sabi ng Bible, walang kapahingahan sa mga taong napahamak. Yun ang totoo doon. Masakit, pero yun ang totoo. Pero bakit ko sinasabi ito? Upang ilagay ninyo ang inyong pagtitiwala kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Kaya habang buhay pa kayo sa mga hindi pa nanampalataya, ilagay na ninyo ang inyong pagtitiwala kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Sa mga nanampalataya na, lumakad tayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong lumakad na katulad ng lakad ng mga mundo. Lumakad tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? At maging mabuting katiwala tayo. Darating ang araw, ang mga pinagkatiwala o ang pangako ng Panginoon na Kanyang sinabi na ipagkakatiwala niya sa tao, sa mga nanampalataya sa Kanya, mangyayari yon. Kaya, ngayon pa lamang, maging mabuting katiwala na tayo.